pag... Hoy! Kung kailan nag-defil si mami! Talaga naman! So, ayun. Hi guys! Welcome back into my channel. So for today's video is isi-share ko sa inyo yung pinost ko sa aking IG story na kung paano mag-budget using the envelope method. So today, ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo. Pero disclaimer muna, hindi ako professional na magaling humawak ng pera, professional na talagang nagpapayo or ang tawag yan, advisor ng mga financial advisor or mga ganyan, kemi-kemerot. So, ito is i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga natutunan ko using this method. Wala lang, dinagdagan ko lang ng method, pero envelope talaga siya. Yung iba sa inyo, alam na to, yung iba naman is parang hindi pa nag-aalangan pa sila kasi nag-message sila sa akin or nag-comment sila dun sa aking Instagram na post na kung paano or i-share mo naman, ganyan. So, gusto kong i-share sa inyo yung mga natutunan ko using itong pamamaraan na to. So, ako, personally, hindi talaga ako marunong mag-budget as in, sobra. Alam niyo yung, nung hindi ko pa binabudget yung pera ko, nasa wallet ko lang siya, pag may, pagka sweldo, hugot lang ako ng hugot, bili lang ako ng bili, hindi ako naglilista ng mga keme-kemeng ganyan na mga kailangan sa bahay. Kaya kahit hindi kailangan sa bahay or kailangan sa bahay pero meron pa, is nabibili ko siya. Pero nagagamay ko na rin siya. Nagagamay ko na rin siya kahit papano. So, tuturo ko sa inyo. Ganito yan. Meron akong envelope dito. So, bali 3 envelope lang siya. Kasi, alam niyo kung bakit. Yung pinakamahalagang categories lang yung aking ginawa ng envelope. Like, itong first, yung laging kailangan natin, yung groceries, at saka house, groceries, and house budget. So, okay. So, 3 lang yung ginawan ko ng envelope. Ito lang yung parang feeling ko na para sa akin is talagang kailangan kong paglaanan ng budget or kailangan kong gawan talaga ng matinding focus. So, 3 lang siya. Yung first na ginawan ko is yung house groceries budget. So, meron siya. Dito ko siya nilagay sa kulay green. Tapos, yung pangalawang categories ko naman is yung family, date, and vacation. So, eto yan. Sa kulay blue ko naman siya nilagay. Tapos, itong pangatlo, so, ito yung binili ko nung kahapon. Kasi sabi ko, kailangan meron din talaga siyang, envelope na sarili. So, eto naman yung parang sa emergencies and school needs. So, ito papaliwanag ko sa inyo kung bakit 3 lang yung aking ginawa ng envelope. Kasi yung mga kuryente, tubig, sa oras ng sahod natin or kapag sumweldo na tayo, is dapat talaga kailangan nating bayaran agad. So, hindi na siya tatagal sa atin. Hindi na natin kailangan pang laanan ng budget yan. Kasi minsan talaga is tataas yung kuryente, minsan talaga is bababa. So, ganun, so on and so forth. So, hindi na natin kailangan patagalin pa yan. Kailangan ibayad na natin yung mga dapat bayaran like kuryente, tubig, pa ba, upa ng bahay, if ever nangungupahan kayo. And syempre yung sa school nila. So, first na ginawan ko ng envelope is itong house groceries and house budget. Tapos, ginawan ko rin siya ng sa maliit na index card. Okay. Sa maliit na index card, Mamshi, like this, papakita ko sa inyo. Meron akong sinulat dyan, susulat nyo dyan yung categories ng inyong envelope. For example, ito na nga, house groceries. Sa groceries kasi, Mamshi, 2 diba yung pinupuntahan ko? Isang supermarket. So, nakasulat din dito yung inyong categories. Yung supermarket, lapit ko. Oops. Yung supermarket at saka yung wet market. So, sinusulat ko sa dyan. Dito sa supermarket, dito naman nakapaloob sa akin yung mga dilata, yung mga meat, chicken, tapos yung sabon, shampoo, conditioner, and so on and so forth na pangpaligo natin at saka pangpaganda natin. Tapos, nakapaloob din dito yung frozen foods, like yung mga hotdogs, nuggets na lagi kong binibili. Tapos yung mga tosino, ganyan, kung mahilig din kayo sa mga frozen foods.
Tapos yung mga juice, dito rin nakapaloob sa akin sa supermarket. Yung mga drinks nila, mga katulad ng mga, yung mga Del Monte, yung mga Delight, ano pa ba, yung mga Zesto, ano pa ba, yung mga, kung ano-anong mga inumin na gusto ninyo. Tapos, yung fruits, doon din ako sa supermarket bumibili ng fruits, tapos, condiments like mga toyo, suka, diba? Nakita nyo na doon ako bumibili sa supermarket. And yung mga snacks ng mga pambaon ng mga bata, like yung mga, katulad ng mga fudgy bar, or mga pancake, hot cake, or mga cheese, cupcake, ganyan. So, dito ko yan sa supermarket na category sinusulat. And then, yung sa wet market ko naman, doon ako bumibili ng mga isda, like mga bangus, ganyan, tilapia, mga ulo ng salmon. Diyan ko nilalagay, dito ko nilalagay sa wet market or hashtag palengke, yung aking mga isda. And then, meron ding gulay. So, doon ako bumibili. Dito ako bumibili sa talipapa ng mga gulay, like mga pechay, carrots, patatas, ganyan. Okay. Tapos, yung bigas, Ma'am Shi, dito na rin ako bumibili ng bigas sa amin. Like, yung mga bigas na mga 10 kilo, yung mga ganyan. So, kayo na bahala kung ano yung ano nyo, sinishare ko lang yung kung ano yung sa akin. And then, yung tubig na iniinom namin sa pang-araw-araw. So, dito siya nakapaloob sa groceries and house budget. So, ito siya. Nilagyan ko siya ng, ang tawag dito, ng mga categories at saka yung nilalaman nung categories na yon. And then, syempre, kayo na rin yung bahala dito. Ilagay nyo na rin dito sa gilid ninyo kung magkano yung inyong budget para dun sa mga sa index card na ito. So, ako, dahil nag-groceries na kami nung nakarang araw and meron kaming natirang 500 pesos kasi ang budget talaga namin is 5,500. Nakagastos kami ng 5,000 pesos. So, meron pa siyang tirang 500. So, dito lang yan para sa pag nawalan kayo ng mga, wala na palang betchin, wala na palang ganito, wala na palang ganyan. Kailangan palang bumuguman ito ng NOR. So, ito, kailangan, all in all, kailangan umabot ito ng 1 month para sa susunod pa na mga araw. So, ayun siya. So, kung ako sa inyo, huwag kayong magpapasagad kasi mahirap. Parang makukumpermiso yung ibang pera ninyo or ibang budget ninyo. So, ito yung aking laman ng aking house, groceries, and house budget. So, maglaan kayo ng pera ninyo at saka maglaan kayo ng pera ninyo para sa groceries lang. Tapos yung tira, as in lahat ng tira, pagkatapos nyo, dito nyo na lang siya ilagay. I suggest din na medyo unahin nyo yung sa palengke. Pero next time, mas maganda kung uunahin nyo yung sa palengke bago kayo mag-groceries. So, ako, next time siguro, ang uunahin ko yung sa palengke muna, mga isda muna, and then sa grocery store. So, eto na siya. Ganyan ako mag-budget sa groceries and household budget. Tapos, pangalawa naman, Ma'am Shi, meron din akong pinaglaanan ko rin ng budget yung aming family date at saka vacation, etc. Ganyan. So, meron din ako ditong index card. So, sa family date naman and vacation, dito naman nakapaloob yung, syempre pag magpa-family date kayo, meron kayong food, syempre kakain kayo sa labas. Tapos, dito ko na rin in-include yung makeup ko. Kasi syempre kapag lumabas kayo, 'di ba, medyo mapapa-shopping kayo. Kaya meron ako ditong shopping. Tapos kapag lumabas kayo or nag-family date kayo, family date lang, hindi kayo mag-grocery, hindi kayo or keming dito na rin may playtime, kumbaga yung mga bagets ninyo is maglalaro, ganyan. Ako naman, pagka magpi-playtime yung mga bagets ko, meron din akong certain budget dyan. Hanggang 200 pesos lang sila na token. Pag naubos na yung 200 pesos nila na token, tama na. Hindi ko na sila pinapa-excess pa doon. Kahit gusto na nila maglaro. Kahit niinis na sila sa akin, hindi ko talaga sila binibigyan na or binibilhan na talaga ng tokens. Pero sa awa naman ng kanilang kapaguran, medyo may natitira pa silang token. Kaya next na punta namin doon sa Playhouse or sa Club Synergy or kahit saang mga maglalaro-laro kami, meron pa sila natitira. Yun yung parang ginagamit nila na yung mga sobra nila nung mga nakaraang laro nila.
So, meron ding watch the movies, kung halimbawa ayaw naming maglaro ganyan. Meron kaming, yung budget na rin na yun, in-include ko na rin dito yung panonood ng sine, ganyan. For example, ang budget nyo is 1,500. Okay? 1,500 pesos. For example, 500 pesos is ipangkakain ninyo, 'di ba, budget meal or bucket meal. Meron na kayong 499 pesos. Tapos yung 500 pesos naman, pwede niyo ipang shopping or bili-bili ng mga kung ano-ano ng mga bata. Like, yung mga anak ko kasi mahilig silang bumili ng mga libro-libro or yung mga coloring-coloring, basa-basa yan. So, maglanding kayo ng para doon. And then, yung matitira, ang gagawin nyo, ma'am, ilalagay nyo rin siya dito sa inyong envelope. So, hindi nyo ibubulsa, ha? Hindi nyo ilalagay sa inyong personal na pera or sa wallet ninyo. Ibabalik nyo siya rito para sa susunod na susunod na family date ninyo is parang madadagdagan at madadagdagan siya. Malay nyo, for example, gusto nyo pumunta ng ganito or gusto nyo pumunta ng ganyan sa family vacation, is makaipon kayo, 'di ba? So yun, matutupad yung gusto nyo. Yun yung aking goals sa taon na to, guys, na dahil hindi kami nakapag family date ngayong buwan ng January, kaya as is nasa 1,500 pesos pa rin siya. Hindi siya nabawasan. So hangga't hindi kami nakakapag family date, madadagdagan at madadagdagan siya ng budget. So, yun, makakapag vacation kayo. Kasi may pinaghahandaan din naman ako. Gusto ko rin magbakasyon. So, ayan. Meron akong budget para dyan. Pero nasa sa inyo na rin yun kung gaano kalaki yung gusto nyong idagdag dito sa budget ninyo or gaano kalaki yung inyong gustong maging budget pag nag-vacation kayo or nag-family date kayo. Hindi naman yan pare-parehas na 1,500 kada buwan. Depende yan sa pupuntahan ninyo at depende rin sa plano ninyo na puntahan, depende rin sa plano nyong kainan. So, parang ganun lang yan. Kumbaga, ito, example lang sa inyo kung paano nyo iba-budget yung inyong family date at saka yung inyong vacation. So, meron akong pangatlo naman dito. Ito yung kulay red. Ito naman yung para sa emergency at saka school needs. So, ginawan ko rin siya ng, yan din, drawing-drawingan ko pa yan, yung mga ganyan, for January. Ito naman yung emergency and school needs. Sa emergency kasi, ang ginagastos lang talaga namin, for example, yung gamot, nagkasakit si Lay or si Prince, nagkasakit ako, si Christian, ganyan. Ang ginagastos lang namin is yung gamot kasi dun sa pagpapacheck up, meron kaming card, meron kaming health card, so hindi namin problema yung pagpapacheck up, ganyan. Yung talagang gamot lang, yung bibilhin lang na emergency para inumin, ganyan, para i-take nung bata or kami. Tapos yung MGAS kasi, or yung tangke, so, ayan, nilalaanan ko rin yan. Dito rin sa emergency nakalaan. Kasi, hindi natin masasabi kung hanggang kailan yung tangke, diba? Minsan kasi, akala natin puno pa, ganyan. Akala natin meron pa. Katulad nung nakaraan, akala ko puno pa siya. Buti na lang, meron akong, nakalaan na budget dito sa, sa gas namin. Hindi ko siya nagalaw. Kaya, nakabili agad-agad ako. Kasi, ang hirap kayang maghanap ng ang hirap kayang maghanap ng 650 pesos agad-agad kung hindi mo talaga siya lalaanan ng budget. Tapos, yung pangalawang category ko naman is yung sa school needs. Yung sa school needs naman kasi, may, di ba, hindi naman yan lagi-lagi na wala kang gagastusin sa school. Ang naka-include naman dito is yung project, sports, at saka school events. Yung sa project nila, minsan pag-uuwi yan, bibili ng ganito, bibili ng ganyan, gagawa ng ganito, gagawa ng ganyan, print, magpapaprint ka, ganyan. Tapos sa sports, katulad ng dalawa, nasa into sports sila, bigla na lang sasabihin sa akin, Mami, sports, kasali ako sa ganito, bibili ng ganito, magpapagawa ng ganyan. So, mas maganda kung paglalaanan nyo na rin siya ng budget, katulad ko. Dalawa pa naman sila. Magkano yung kanilang mga uniforms ng basketball? 350 pesos. Sabay sila, ma'am. Sabay sila. 350 pesos. So, bali 700 pesos yun. Agad-agad. Isang ganun, diba? 700 pesos. Nakakahiya naman. Ilang araw lang yung school. At saka hindi mo naman pwedeng hindi sila pasamahin.
Kasi nga, syempre, hilig nila yan. So, mapipilitan ka talaga. So, imbis na magalaw mo yung ibang nasa budget mo or nasa categories mo, dapat maglaan ka na lang din. Kung halimbawa into sports yung mga anak mo, or kahit hindi into sports kasi meron sila mga projects. Tsaka sa school events naman, ma'am, siya yan. School events, andyan nakapalob naman sa akin yan yung baon nila sa school events, for example. Meron silang foundation day. For example, meron silang foundation day. Siyempre, magpaparade sila, mapapagod yan. So, kailangan nila ng baon sa school. Kailangan nila ng water, tsaka ng snacks. So, dito ko na lang din sila nilalagay. Kasi, hindi ko sila inilalagay sa budget ko sa ibang categories like sa groceries. Kasi, ito is one time lang naman to. Kaya, dito ko sila sa for emergency na lang din nilalagay. So, ayun. So, ang budget ko naman dyan sa emergency, ma'am, she is 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos, huwag naman sana magkasabay-sabay, no? Kasi last month is okay naman na, 'di ba? Naka-ano na sila, naka-raos na sila sa kanilang uniforms. So, 700 pesos yun. Ngayon, this month naman ng February is meron naman akong budget na 1,000 pesos for school events din at saka sa gas and then sa aming gamot. Na wag naman sana, kahit hindi na namin ito magamit. Okay? 3 kong mahalagang categories, ma'am, na pwede nyo ring gawin na makakatulong sa inyo. Sabi ko sa inyo na madidisiplina talaga kayo sa inyong pagbabudget. Kaya na guys, yung aking may share sa inyo na paano ako mag-budget using the envelope method. Let me know kung ginagawa nyo rin to or ako lang pa yung magawa nito. Kung ginagawa nyo rin to and paano siya nakatulong sa inyo. Don't forget to like and subscribe to my channel kung nagustuhan mo siya. Pwede mo rin i-share kung gusto mong i-share tong video na to. See you on my next video. Bye!